Mga kaibigan, muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Gaya po ng dati ay hangad po namin na kayo ay makasama sa kabuuan ng gagawin nating napakahalagang pagtalakay. Bago lang tayo magpatuloy ay bigyang daan muna natin ang ginawa naming interview, panayam, kinakapatid na Loida Caballero mula po dyan sa lokal ng Pansol, Lopez, sa Distrito Eklesiastiko ng Quezon East, at kay kapatid na Riza Macaraig mula po dyan sa lokal ng Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Narito po sila. Ako po si Loida N. Caballero. Ako po si Riza Macaraig. Mula po nung pagkabata ko, ang nakagisnan ko pong relihiyon ay ang Katoliko. Masiglang kaanib ako noon sa Katoliko bilang Legion of Mary, Lady of Lourdes. Lagi po kaming nagsisimba, everyday halos. Dahil pagdating po ng alas 6 ng hapon, ay nagkakaroon kami ng orasyon at nagnonovena. Kami pong buong pamilya ay marami pong isinasagawang practices sa aming relihiyon. Isa na po rito ay ang Pasko. Pag dumating na po ang buwan ng November, after ng Todos los Santos, talaga pong excited ang lahat dahil nga po darating na ang Christmas. Sa aming mga Katoliko ay kapag nakompleto mo po yung simbang gabi, sa panghuli po at darasal ka, matutupad po ang kahilingan mo. Tutuparin po ng Panginoong Diyos. Kaya po tuwing simbang gabi, pag napapakinggan po namin yung tunog ng kampana, talagang mabilis po agad kaming kumikilos para mag-prepare po papuntang simbahan. Almost 27 years, ayun ang paniniwala ko talaga. Talaga pong hindi nagbabago sa isip ko na yung December 25, kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag may mga debate po na about, kunyari po sa Pasko nga po, pinipilit ko po talaga na may Pasko. Ayaw ko po talaga mag-Iglesia ni Cristo dahil nang uusig po talaga ako sa kanila. Noong pong panahon na naninirahan na kami ng Manila dahil may asawa na nga po ako, magsisimbang gabi nga po ako, napansin ko po na medyo late ako dumating. Ako po ay nandun lang sa labas ng simbahan. Nakita ko ang mga kabataan na nakabihis. Maayos po ang kanilang kasuotan. Sinundan ko po yung mga kabataang yon. Sumakay sila ng jeep. Hindi ko alam na ang pupuntahan pala nila ay kapilya ng iglesia. Noong 2018 po, doon po ako simulang anyayahan ng aking pinsan na Iglesia ni Cristo. Pinagbigyan ko lang po talaga yung pinsan ko na makinig po ako sa Iglesia ni Cristo. Pagdating ko doon sa kapilya ng iglesia, pinagmamasdan ko kung ano ang ginagawa nila. Nakita ko po na sila ay nananalangin. Nung una po, hindi po talaga ako kumbinsido sa mga aral nila. Pero nung makailang buwan po na sinisikreto ko pa nga po sa mga magulang ko na ako po ay nag-start na po ng pagpapadoktrina, napansin ko po na sobrang welcoming po ng mga kapatid. Tapos yung mga aral po, talagang totoo po, lahat po nababasa sa Biblia. Kaya po, sobrang ibang-iba po siya sa dati kong relihiyon. Kaya po, nahimok po ako na mag-Iglesia ni Cristo at magpatuloy po sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Lahat po ng tinatanong ko, pag ako'y nagtanong, kahayman at 10 taon na nag-aral ang mga pari, nabanggit ko po yun doon sa isang ministro na nagturo sa akin, hindi nila nabasa yan, nabawal pala. Nabawal pala ang mag-sign of the cross, ang lumuhod sa mga rebulto sa loob ng simbahan, at lalong higit po na ipinagbabawal ang pagsunod sa tinatawag na Christmas. Hindi pala po totoo yun at yun ay gawang pagano. Di ngayon ko po naunawaan na sa habang tumatagal, nadadagdagan po ang kaalaman ko na yung palang mga sinunod ko nung araw ay yung pala po'y mali. Ang Pasko po na pinagdiriwang ng mga Katoliko na pinaniniwalaan po na kapanganakan po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi naman pala po naaayon sa Biblia. Mula po nang maunawaan ko na ang lahat ng mga ginagawa namin o ginagawa ko sa loob ng Iglesia Katolika
ay labag pala sa aral ng Panginoon Diyos. Hindi po ako nag-atubili. Hindi po ako yung nag-alinlangan na iwan ang lahat ng yan. Doon ko po nalaman na ito po ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sapagkat alam ko po na sa araw po ng paghuhukom, maliligtas po ako. Higit na pinagpapasalamat ko sa Diyos ay ang karunungan na ipinagkaloob niya sa akin na makilala ang tunay na aral, ang tunay na Iglesia ni Cristo, at habang buhay na kami ay tutupad na aming mga tungkulin. Mga kaibigan, gaya po ng narinig natin do sa bahagi ng ating mga nakapanayam, ay katulad din ng mga karaniwang kaanib ng Iglesia Katolika. Nung sila po ay hindi pa kaanib sa Iglesia, ay karaniwan din na sila ay nakikiisa sa pagdiriwang ng tinatawag na Pasko o Christmas. Balit niloob ng Panginoon Diyos na sila ay makapakinig ng mga aral, doktrina sa Iglesia ni Cristo, at niloob ng Panginoon Diyos na sila ay makaunawa, sumampalataya, kaya nakabuo sila ng isang matatag na pagpapasya para iwan ang kanilang dating maling paniniwala, iwan ang kanilang dating relihiyon. At ngayon po ay masisiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, pagtutuunan po natin ang pagtalakay sa pagkakataong ito ang tungkol sa Christmas o Pasko. Ipinagdiriwang ito ng Iglesia Katolika Romana at maging ng iba't ibang sektang protestante sa iba't ibang panig po ng mundo. Kapag sumasapit po ang Disyembre 25 ay pinaniniwalaan nila na yun ay kanilang pag-alaala sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Alamin na po natin, ayon po sa kanilang aklat, dito po sa pinamagatang Religion, Doctrine and Practice. Ang sumulat po nito ay si Ginoong Francis Casilli. Dito po sa page 304, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Ang salitang Christmas ay binubuo ng salitang Christ at Mass. At ang kapistahan ay tinatawag na gayon, sapagkat sa araw na yaon, ang misa na umaalaala sa kapanganakan ni Kristo ay ipinagdiriwang. Ang pagdiriwang ay isinasagawa sa Disyembre 25. Gaya po ng narinig natin sa aklat na ito, ang Pasko ang anya ay ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika tuwing December 25. Ang Pasko o ang Christmas ay nagmula sa salitang Christ at Mass. Kaya ang Pasko o Christmas ay misa, ayon sa sumulat na aklat, para sa pag-aalaala sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ang tanong, mga kaibigan, ito bang Christmas o Pasko ay may batayan po sa Biblia? May binabanggit ba ang Biblia na halimbawa Paskwa? Pero ang tanong ay, yun din ba ang Paskong ipinagdiriwang ng sanlibutan tuwing December 25? Ang babasahin namin sa inyo ay mula sa aklat ng mga bilang. Ito ay nasa 9:4 hanggang 5. Ganito ang ating mababasa. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Ipinagdiwang nga nila ang Paskwa sa ilang ng Sinai noong gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Meron po bang binabanggit na Paskwa sa Biblia? Meron po. Alin po itong Paskwa ang binabanggit dito? Ito anya ang ipinagdiwang ng bayang Israel na alinsunod po sa talatang binasa natin, isinagawa nila noong gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kaya, na-teacher natin ngayon pa lang, hindi ito ang Pasko o ang Christmas na ipinagdiriwang po ng sanlibutan ngayon. Pagka binasa natin sa King James Version, ang katumbas noong Paskwa, makikita po niyo sa inyong TV monitor, sa inyong screen, ay Passover. Baka naman po yung layunin ay pareho ng isagawa ang Passover o ang Paskwa at itong Pasko ngayon ng Iglesia Katolika at ng iba't ibang sektang protestante. Ang babasahin namin sa inyo mula sa talaan nitong magandang balita, Biblia. Dito sa page 360,
Ganito ang ating mababasa rito. Paskwa, pinakamahalaga sa mga tao ng pagdiriwang ng bansang Israel. Ginaganap tuwing 14 ng buwang Nisan, Abril 1, bilang paggunita sa paglaya ng mga Ebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pinatay ng anghel ng kamatayan ang lahat ng panganay sa mga tahanang Ehipsyo, ngunit nilampasan ang mga tahanang Ebreo. Exodo 12:23-27. Ang taguring Ebreo sa pagdiriwang na ito ay Pesak. Bakit po ipinagdiwang ng bayang Israel ang Paskwa o yung tinatawag na Passover? Ito'y bilang pagunita sa paglaya ng mga Ebreo mula po sa pagkaalipin sa Ehipto. Saan po ba hinango ang salitang Passover? Mula ito sa ginawang paglampas, Passover, ng anghel ng kamatayan sa tahanan ng mga Ebreo ng gabing patayin ang mga panganin ng mga Ehipsyo upang mapahintulutang palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Ngayon mga kaibigan, nasa panahong Kristiyano na tayo. Utos pa bang ipagdiwang ang kapistahang ito ng Paskwa ng mga Israelita? Dito pa rin sa magandang balita, Biblia natin babasahin, mula naman sa pahayag ni Apostol Pablo sa Colosas, dito po sa 2:16. Kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Gaya po ng binanggit ng Apostol Pablo, katulad din anya ng araw ng pamamahinga o yung tinatawag na Sabat, iniutos po sa mga Kristiyano, wag na ang wika silang pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa kapistahan gaya ng Paskwa. Ngayon, meron ba namang Paskwa na sinasabi ang mga apostol na dapat ipagdiwang ng mga Kristiyano? At ito ba'y katulad ng Pasko na ipinagdiriwang ngayon ng sanlibutan? Ang babasahin namin ay nakatala dito po sa unang Korinto 5:7-8. Ito ay pagtuturo pa rin ni Apostol Pablo. Unawain po natin. Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Kung meron man pong binabanggit ang mga apostol na Paskwa na may kaugnayan sa mga tunay na Kristiyano, ang sabi po niya, narinig po natin, naihandog na anya ang ating korderong pampaskwa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang kaibahan nito? Sa Paskwa na ipinagdiwang noon ng Israel, ang handog na kordero ay hindi po literal na tupang hayop, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung alin paghahandog yun, nung siya ay namatay doon sa krus, nang ihandog niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, para sa kapakanan ng mga taong kanyang ililigtas. Kaya ang Paskwa na sinabi ni Apostol Pablo na ipinagdiriwang ng mga tunay na Kristiyano, may kinalaman po sa kamatayan. Ipinapapansin po namin sa inyo, may kinalaman po sa kamatayan, hindi po sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero mahalagang tanong, bakit? Ano po dahilan? At ipinag-utos po na gunitain o ipagdiwang ng mga tunay na Kristiyano ang may kinalaman sa kamatayan ng ating Panginoon Hesukristo sa halip ng may kinalaman sa kanyang kapanganakan. Ang sagot ay mababasa natin dito po sa Ebreo sa 9:14-15. Ganito ang pagtuturo pa rin ng apostol na si Pablo. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya
sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Kung bakit po ipinag-utos na ipagdiwang o alalahanin ang ginawang paghahandog ng ating Panginoon Kristo ng kanyang sarili sa krus, sapagkat sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang mga kasalanan ng kanyang mga natubos. Alalaong bagay ang mga kaanib sa tunay na iglesia upang makapaglingkod sa tunay na Diyos at higit sa lahat ay maligtas. Dahil dito, ano po ang iniutos sa mga Kristiyano na gawin bilang pag-aalaala sa Panginoong Jesucristo? Kagaya ba ng ginagawa ng sanlibutan ngayon tuwing dumarating ang Christmas o Pasko? Sa unang Korinto 11:23 hanggang 26, ganito pagtuturo ng Apostol Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aala-ala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala-ala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kaibigan, alinsunod po sa pagtuturo ng mga apostol, gaya ng narinig natin, ang ating Panginoon Kristo mismo ang nag-utos, alalahanin siya sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at ng pag-inom sa saro. Yan po ang tinatawag na banal na hapunan. Ang ating Panginoon Kristo ang nagtatag nito kasalong kanyang mga alagad. Ito po ay taon-taong ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo saan man panig po ng mundo naroon. Ano po ang banal na layunin? Upang alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung meron mang nagpapahalaga sa ating Panginoon Kristo, walang iba kundi ang mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Sapagkat sila ang nakinabang sa ginawang pagtubos ng ating Panginoon Kristo. Paano naman po yung Paskong ipinagdiriwang ngayon ng sanlibutan? Tuwing sumasapit nga po ang petsang Disyembre 25. Bakit po hindi nakikiisa riyan ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Alamin natin, saan po ba nanggaling yung Pasko o Christmas na ipinagdiriwang ngayon ng sanlibutan? Pakinggan natin, dito po sa isang aklat, dito po sa page 47, ganito ang sinasabi ng aklat sa pagkakaliwat na sa wikang Pilipino. Isang manunulat na Armenian, noong 1100 taon ang nagpahayag na ang kapistahan ng Pasko inimbento sa Roma ng isang erehe, si Artemon, ay unang ipinagdiwang sa Constantinopla noong taong 373. Narinig po natin ang ipinahayag ng sumulat ng aklat, ang kapistahan anya ng Pasko o ng Christmas ay inimbento. Ito'y isang imbensyon, inimbento ng isang erehe sa Roma na ang pangalan po ay Artemon. Kailan yun unang ipinagdiwang? Noong taong 373 sa Constantinopla. Iisipin naman ninyo, mga mahalaming mga kaibigan, halos 300 taon nang patay ang mga apostol. Tapos nang maisulat ang buong Biblia, ang bagong tipan.
sa kanila ipinagdiwang ang kapistahang ito noong taong 373. Tama katuwid, walang batayan sa banal na kasulatan ang pagdiriwang ng kapistahan ng Pasko na ipinagdiriwang ngayon ng sanlibutan. Kaya, masisisi niyo bang ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi po nakikiisa diyan sa pagdiriwang ng Pasko at maging sa mga gawaing nakapaloob diyan po sa tinatawag na Pasko. Kaya alamin natin, ano kaya ang nakaimpluwensya sa pagtatakda o pagkapili nung petsang December 25? Pakinggan natin dito po sa isang aklat. Ang babasahin natin ay mula sa Handbook of Christian Feasts and Customs. Ang sumulat po ay si Ginoong Francis Weiser. Dito naman sa page 61, sa pagkakaliwat na rin sa ating wika. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, taong 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw sa araw na yon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na araw ng kapanganakan ng araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na pangrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitraiko. Narinig po ba ninyo, mga mahal naming mga kaibigan, ang Paskoan niya o ang Christmas, alinsunod sa aklat na ito, ay isang kapistahang pagano o inamin po nung sumulat ng aklat. Ang pagkakapilian niya ng ika-25 ng December ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula pa niya sa panahon ni Emperador Aureliano taong 275. Narinig sana natin, nagdiwang sila ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw sa araw na yon. Sa mga kapatid, sila na lang po ang pumili ng petsa nung tinatawag ngayon na Pasko o ng Christmas. Sapagkat wala naman silang katiyakan kung kailan talaga ipinanganak ang Panginoon Jesucristo at gaya nga ng alam natin, yung paksang yan ay pinagmulan ng maraming mga pagtatalo. Ngayon, ang sabi ho ng iba, bakit hindi makisama na lang ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ng Pasko ngayon? Kailanman po, mga kaibigan, hindi po maaaring makisama ang mga tunay na Kristiyano sa kapistahang galing sa mga pagano. Ano po dahilan? Sapagkat may mahigpit na tagubilin ang mga apostol sa mga tunay na Kristiyano, gaya po ng nakasulat dito po sa Efeso 4:17 hanggang 18. Kaya ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso, hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Mga kaibigan, napakahigpit po ng tagubilin ng mga apostol sa mga tunay na Kristiyano o sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi niya rito, huwag ang wika na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip. Tandaan natin, ang mga pagano ay mga taong hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Ang kanilang sinasamba yung mga Diyos-Diyusan. Kaya yung Pasko o Christmas, mabigat mang pakinggan, yan po ay gawaing pagano ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya kailanman po ay hindi makikiisa ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, kung nakikita nating masaya, maligaya yung mga nagdiriwang ng Pasko, pero tandaan natin, ano kaya ang mapapakinabang ng tao kung pagkatapos ng kanilang kaligayahan o kasiyahan ay mapapahamak naman ng kaluluwa pagdating ng araw ng paghukom.
Kaya po, hindi nakapagtataka yung aming mga nakapanayam. Iniwan nila ang kanilang dating paniniwala, niyakap nila ang mga dalisay na aral na itinuturo po ng Biblia sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya walang pag-aatubili, umanib sila sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, nawa po, magawa rin ninyo ang tamang pagpapasya. Patuloy nating suriin ang mga katotohanan ng itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Cristo. At hangad namin, makasama namin kayo sa wastong paraan at tamang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.